hours. Pero kung hindi kaya, let's continue tomorrow, okay? So, naka-live ba tayo? Naka-live stream. Ma'am, saan ba tayo naka-live stream? Sa YouTube or sa Facebook? Sa Facebook. Alright. Saan Facebook po, ma'am? Saan Facebook ba tayo naka-live? Yes po. Ila-live natin sa FB page. The first 1 hour ay ila-live natin. Naka-only me. Okay. Ila-live natin. Sabi ni Sir Ryan. Ako din, sinisave ko din kasi mahirap na baka baka magkaroon ng glitch. At least na-save natin, di ba? Very good. Ako'y magsisave din itong copy na to. So, 6 o'clock pa naman tayo mag-start officially. And welcome sa inyong lahat. This is our first class. Sana ay dumami tayo. Deserve naman natin na magkaroon ng napakaraming mga students kasi malalaman nyo kung paano tayo mag-discuss mamaya. This is agriculture and fisheries pala, pero nag-focus ako sa fisheries art. So, sana ay nandito din ang aking friend na top-notcher, si Sir Mike. Bali, lecturer siya sa agriculture at top-notcher siya sa agriculture na nakukuha siya ng LET sa March. No? Shout out pala sa iyo, Sir Mike. Sana nandito ka. Tulungan mo rin ako sa agriculture. No? So, lecturer din siya sa SBRTC. Yun nga lang sa agriculture. Pero dahil nga kukuha siya ng LET, ay TLE AFA ang kanyang majorship. Kaya magre-review siya sa atin dito sa SBRTC. Ayan. So, I'm so excited, no, na ma-lecturean kayong lahat. Alright, so magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome once again dito sa Sir Brian's Review and Tutorial Center Facebook page. At ngayong gabi po ay magkakaroon tayo ng unang class po natin for March 2026 licensure exam. Sir Mike, andito na pala si Sir Mike. Hello po, sir. May pa-shoutout. Yes, of course naman, Sir Mike. So I'm honored. Nandito si Sir Mike, no? Si Sir Mike Lodi natin yan, no? Top-notcher sa LEA, sa licensure examination for agriculturist, no? Sa mga kakarating pa lang. Tapos nag-review siya sa SBRTC. Kaya ngayon nandito siya sa ating Zoom ngayon, no? At inaanyayahan ko po kayong lahat, no? If you're looking for a review center na affordable lang, merong 70% off. Ano pa ang inyong hinihintay? Mag-enroll na po kayo sa Sir Brian's Review and Tutorial Center. Sa mga naka-enroll na, yung mga kaibigan ninyo guys, naghahanap yan ng magagaling talaga na na review center, no? May mga mock exam, may mga files, samot-saring mga files. Dito na kayo sa Sir Brian's Review and Tutorial Center. Anong gagawin natin? Ayan, mag-message lang po. Ayan. Ito po ang SBRTC page. Ito po ang, kung nakikita po ninyo, this is the SBRTC page. Pwede po kayong ayan, naka-live tayo ngayon dito sa SBRTC page. No? 124 ang ating nanonood ngayon. So, mag-message lang po kayo, hit the message box, at mag-message kayo, Sir Brian, gusto kong mag-avail ng review for March 2026 licensure examination for teachers. Ayan, no?
So, yun lang ang gagawin ninyo para kung gusto ninyong mag-join, no, sa review ni Sir John. Pero, pwede bang humingi ng favor? Paki-share muna ng ating live sa inyong mga wall para marami pong makapanood. So, nananawagan po tayo. We have 70% discount, no? Avail na po kayo habang meron pang promo ang SBRTC. So, dito po tayo mag-avail sa SBRTC. Sige po. So, without so much ado, we're going to start our review. So, paki-ano na lang, paki-message na lang ang SBRTC Facebook page. Ito pong nakikita ninyo sa screen ngayon. Ang i-message ninyo kung gusto niyo mag-avail ng ating review. So, shout out pala, no? Again, shout out pala sa mga nanonood ngayon. Saan dako man kayo ng Pilipinas. Sit back, relax, and enjoy our learning for tonight. And kindly share our live para naman maraming mga reviewers ang makakapagpanood ng ating free lecture. No? For 1 hour ay free itong ating lecture. And for the 3 hours po kasi tayong magle-lecture. So yung mga member lang, yung nag-avail lang, yung magko-continue hanggang 9 p.m. So ang free na to ay hanggang 7 p.m. lang. Yan, so it's already 6 o'clock. So we're going to have our prayer. Father God, maraming salamat po for tonight's free lecture ng Surveillance Review and Tutorial Center. I pray, Father, that you will guide this evening lecture na marami kaming matututunan at ma-enjoy lang namin itong aming review for tonight. Forgive us sa lahat ng aming mga kasalanan and as we forgive also those who have sinned against us. And also, Lord, provide us with all our needs. Pagkain namin sa araw-araw, financial help, and all the people and the right situation na makakatulong sa amin in order to pass and top this board exam. We bring back to you all the praises and thanksgiving in the mighty, mighty name of Jesus. We pray. Amen. I'm going to share my screen. Open ko lang ang aking file. Ang ginawa ko pong slides po ay aquaculture. So, nitong kahapon ay nag-board exam ang mga taga NCR tsaka yung Region 1, yung apektado ng bagyo dati. 'Di ba? Na-postpone sila tapos ngayong November 30 lang sila nakakuha ng let. At sabi nila, karamihan daw sa kanilang in-exam or lumabas sa exam nila is more on aquaculture. At yung mga tanong daw po doon ay situational. And sabi nga yung message nga sa akin parang lang daw, common sense. Pero kung hindi ka daw nasanay na nagbabasa ay mahihirapan ka din sumagot. So kung ikaw talaga ay may critical thinking, analytical thinking, yung mga situational questions na yan ay madali lang sa inyo. Okay? And tuturuan ko din kayo ng test-taking skills. Mag-share po ako, Ma'am Clarice, ng slide. Allow me to share screen. Thank you po. And so nakikita ninyo ang ating screen. Magandang gabi, Gilbert Salarda. Ayan. So thank you talaga for choosing Surveillance Review and Tutorial Center. Ayan nga si Sir Mike nga, top-notcher, pinili mag-review sa atin dito kasi syempre alam na nakikita niya na magagaling din ang mga coaches dito sa SBRTC kaya pinili din tayo. So kayo diyan kung gusto niyo rin mag-top sa board exam, ano pang hinihintay ninyo? Huwag kayong umasa sa isang review center lang, sa totoo lang. Ayan, so sa sobrang lapad ba naman ang scope ng TLE, kailangan marami kayong bala, marami kayong mga legit na source ng information. Ayan, so welcome once again sa ating 3 hours of let review for March 2026 TLE TVE majorship, and we are going to discuss about agriculture and fisheries, specifically aquaculture. And with the saying,
Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm. Yung success daw, yung marami kang pagdadaan ng failure, pero hindi ka nawawala ng gana na magpatuloy. Ayan, sabi ni Winston Churchill. And from our Bible, fear thou not, for I am with thee. Oh, wag kang matakot kasi kasama mo ko, promise ni God. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. Yes, I will uphold you with the right hand of my righteousness. Hindi ka daw niya pababayaan. Yung promise ni Lord. And with our journey, alam natin, God is with us. And we're going to sail the review. Masaya lang, yung light lang. So, meron din tayong reviewin na nakapag 94 sa TLE Major. Ayan o, si Sir, si Madam pala. Madam na pala. Enyaki. Ayan, so nakapag 94 siya. Pasok na sana siya sa top 10 kung first take niya. Yun nga lang, second take niya na. Kaya hindi siya pwede makapasok sa top 10. Second take kasi. Okay lang yan. Importante, mataas ang board rating. And glory to God for that. So, aquaculture, explorative course. So, pag-aaralan natin ngayon, layout plans for aquaculture facilities. Pero ako kasi magturo ako more on test-based. Hindi ako yung mga discuss, ayaw ko ng ganon. Yung mga maraming mga words, wordings, hindi. Diretso tayo sa mga actual board exam concepts na maaaring lumabas sa board exam. Kaya diretso tayo sa question number 1. Why scale is used in fish pond layout? Bakit ginagamit ang scale sa pag-layout ng fish pond? O sige nga. Kung alam niyo, comment down the answer. Wala namang mapapagalitan kahit mali yung sagot. Okay lang. We encourage you to be authentic. Be who you are. Kahit hindi mo alam, okay lang yan. Sumagot ka lang. Importante dito, we learn from our mistakes. Kasi kahit ako, hindi rin ako perfect. Dami kong mali. Ni-research ko lang sa Google, ayun, tumama ako. Kasi hindi naman ako aquaculture major eh. Di ba? Hindi naman ako fisheries major. So, mali. Ang dami kong mali actually nung sinagutan ko to. Ang dami kong mali. Nung ni-research ko na, of course, nakita ko yun kung saan ako nagkamali. Kaya ganun din sa inyo, guys. Okay lang magkamali. Importante nag-e-enjoy kayo at hindi kayo antukin kasi gabi, di ba? Ang dami nating pagod tayo sa trabaho, ganun. So, dapat sumagot kayo para hindi tayo antukin. Okay. So, why scale is used in fish pond layout? Bakit ginagamit yung scale? Ano ba yung scale? Yung scale sa drawing, no? Yan yung paano mo i-represent yung malaking bagay sa maliit na papel para magkasya. Ganun po yung scale, ang concept ng scaling. Paano mo example, ang bahay mo ay ang fish pond mo ay 10 hektarya. Siyempre wala namang papel na 10 hektarya din kalapad. Mahihirapan ka, wala naman sa National Bookstore, wala ka namang mabibiling papel na 10 hectares din kalapad. So kung mag-layout ka ng fish pond mo, kahit sa bond paper lang, kakasya ang 10 hectares by using scale. Okay? By using scale. Example, ang 1 mm will represent 1 meter. Okay? That is 1:1,000. Okay? Ano bang scale na yan, Sir John? So, ang scale na kung ang 1 mm will represent 1 mm in the ruler will represent 1 meter in the actual. That is 1:1,000 scale. 1:1,000. So, 1:1,000 po yan. Or 1 divided by 1,000. Okay, that's the scale, 1:1,000. 1 mm will represent 1 meter in the actual. Okay, so, ang tanong, bakit kaya ginagamit ang scale sa pag-layout ng fish pond? So, basahin natin. A, to show the layout in smaller space. B, to lessen labor exerted in the construction. C, to display the common accessory units of a fish pond. D, to show all compartment units of fish pond project. So,
Hindi tayo sasagot ng hindi tayo nag-eliminate. Kailangan natin yung tinatawag na process of elimination. Una-una, naiintindihan natin yung tanong. Of course, naiintindihan natin yung tanong. That's comprehension or understanding the question. Remember, understanding the question is 90% of the solution. Tandaan nyo yan na once naiintindihan nyo yung tanong, madali na lang hanapin yung tamang sagot. At kung nahihirapan pa rin kayong maghanap ng tamang sagot, kahit naiintindihan nyo na yung tanong, then we should start eliminating options. So, anong option yung eliminate natin? To lessen labor exerted. Wala namang connection ang scaling sa labor. Correct? Tanggalin natin si B. To show all the compartment units of the fish pond project. To display the common accessory units. Common accessory. Hindi lang naman common accessory yung pinapakita sa fish pond layout. Lahat. Kahit yung mga special units, no? Ipapakita lahat. Main units, accessory units or auxiliary units, lahat ipapakita yan. So the purpose of using scale is para mapagkasya sa maliit na papel yung napakalaking bagay. Alright? Okay, so naintindihan? Okay. Ganun din po yung design ng mga jeweler, yung gumagawa ng jewelry. Ang jewelry maliliit 'yan. So para ma-present nila, binoblow up, pinapalaki. Scale up naman tawag doon, scaling pa rin. Okay? Yung mga spare parts ng relo, na Rolex, dinidesignan yan, 'di ba? Pero if you're going to print that in the bond paper, ang liit. Sobrang liit yung spare parts. So yung spare parts na yan, para lalong maintindihan ng yung mga clients, no? Mga designer na yan, ay gagawa sila ng design, papalakihin nila yung spare parts. Isi-scale up nila. Scaling up. Palakihin mo yung bagay na maliit para makita ng lahat yung detalye. That's also the concept of scaling. Ang scaling, maaaring scale up or scale down. Okay? Ang scaling, maaring mong palakihin yung bagay na maliit, scale up. Pag malaki yung bagay, paliitin mo sa papel, that's scale down. Pero kung gaano siya kalaki sa actual, ganun din siya kalaki sa drawing, yan naman po ay tinatawag na 1:1 scale. Okay? Yan po ay tinatawag na 1:1. So kung gaano siya kalaki sa drawing, ganun din siya kalaki sa actual, that's 1:1 scale. All right? So, our answer here, number 1, is letter A. Very good sa mga nakatama. Ang dami ding mga board exam questions about scaling. Lumalabas talaga ito sa board exam. So, halos lahat ng board exam may tanong about scaling. So, dapat ay naiintindihan natin ang scale. Okay? So scaling, lumalabas din to sa board exam. Scaling also refers to the distance or measurement in the map or drawing relative to the ground. Okay? So number 2, which of the following is a function of a main gate? So, sa fish pond, merong tinatawag na main gate. So, based on the options, ano yung isasagot natin? Basahin natin yung options. Letter A. It links the pond to the water source and controls water in the pond. Letter B. It controls water level in the NP, TP, and the RP units. Ano yung NP? Nursery pond. Nursery. Ano yung TP? Transition pond. Ano yung RP? Rearing pond. Right? So, pag-usapan naman natin later ano yung mga gamit ng mga NP, TP, at RP na yan. Okay? So, letter C, it controls water in the catching pond. Or letter D, it encloses and protects the entire pond. Sige nga, what do you think is the answer number 2? Sige, hintayin ko kayo.
Sige nga. Oh, may sumagot. Lagyan niyo po ng number para alam natin kung anong number yan. Okay? Um, Ma'am, Sir James, Sir Gilbert, lagyan natin ng number para alam ko kung anong number yan, yung sagot ninyo. Okay, so main gate. Okay? Anong keyword natin? So, okay. Okay, so dapat gagamit tayo ng tinatawag na keywording. Alam natin kung ano yung keyword sa tanong. At ang keyword, i-connect natin doon sa option. Main gate. Pinaka-gate. Okay? So, ano yung gate? It encloses and protects the entire pond. Gawain ba yan ng gate? Hindi po. Gawain kasi yan ng dike. Tandaan ang dike iba sa gate ha. Ang gate, pintuan lang. Ang dike, yung kabuuang enclosure, that's the dike. Pero yung gate, gate lang yan, door, malaking door, 'di ba? Alam niyo naman 'yan, 'di ba? Gate, 'di ba? Saan ka pumapasok pag gusto mong pumasok ng bahay? Saan ka dadaan? Sa main gate. So tanggalin natin si letter D kasi ano 'yan eh? Dike 'yan, main dike 'yan. Sige. It controls water in the catching pond. This is an ordinary sluice gate. So hindi siya. Hindi siya main gate. It's a tertiary gate. It controls water in the NP, TP, and the RP. Secondary gate ito. Secondary gate. So, maiiwan tayo sa letter. Very good po, Gilbert. No? Sir Gilbert. It links the pond to the water source and controls water in the pond. Kasi nga, it is the main gate. Kung gusto mong pumasok yung tubig sa entire pond, bubuksan mo yung main gate. Kung gusto mo siyang i-shut up, kasi puno na yung pond mo, kung gusto mong i-shut up yung pagpapasok ng tubig, gusto mong itigil ang pagpasok ng tubig, you shut it off in the main gate. That's the purpose of the main gate. It links the pond to the water source and controls water in the pond. Okay? All right. So the answer here is letter number 3. Sige. Number 3, in layouting for conventional type of fish pond, how many percent of the total production area will be used for transition pond? Ilang porsyento daw yung gagamitin? Example, kabuuang ano ito? Kabuuang fish pond. Bilog na lang para mas madali. Ilang percent ang mapupunta para sa transition pond? Ano ba yung transition pond? Ang transition pond, yan yung pond na nilalagyan mo ng fry, yung fry. Maliliit na isda. Example, sa tilapia, yung fry parang butil ng bigas kalaki. Depende sa species, yung size ng ng fry. Sa tilapia, ang liit ng fry ng tilapia, di ba? Usually transparent pa yan, no? Sobrang liit niyan. So, ganun kalaki yung fry. Laki ng butil ng bigas. So, from the nursery, doon mo siya ililipat sa transition pond para lumaki hanggang maging fingerlings. Okay, fingerlings. Depende din sa species ng isda or sa uri ng isda na papalakihin mo yung laki ng fingerling. May mga fingerling na maliit, may fingerling na malaki, depende nga kung anong isda yan. Kung bangus, iba rin ang size ng fingerling ng bangus kaysa naman sa fingerling ng tilapia. Di ba? So, yung pag sinabing fingerling, medyo malaki-laki na. Mas malaki na siya sa fry. 'Di ba? Ang isda kasi it will start as an egg and then magiging larvae.
and then magiging fry, and then magiging fingerling. And then, next sa fingerling, adult. Okay? Magiging adult na yan. So, that's the life cycle of the fish. Okay? Depende sa isda din. Kasi may isda na walang egg. Diretso sila larvae. May mga, depende sa uri ng isda. No? Anyway, so, mula sa fry, ililipat mo daw siya doon sa transition pond para palakihin mo hanggang maging fingerling. At nung fingerling na siya, ililipat mo na siya or post-fingerling size, ililipat mo na siya sa grow-out pond. So, knowing na maliit lang na isda ang nilalagay sa transition pond, ilang porsyento ang ibibigay natin? Tatanggalin natin si letter D kasi napakalaki ng 80%. Ang 80% yan ay for rearing pond or sa grow-out pond or sa production pond. Okay, pag sinabi natin rearing pond, grow-out pond, production pond, pareho lang yan. Ibig sabihin, doon mo ipapalaki, palalakihin, I mean, yung mga isda. Okay, sa rearing pond or grow-out pond or production pond. Okay, so the rearing pond requires big space, 80%. So, yung hinihingi ng tanong, transition pond lang. And knowing na ang transition pond ay hindi siya ganun kalaki, maliit lang. Ano yung isasagot natin? Sobrang liit naman ng option A. Okay? So, with the process of elimination, naiwan tayo sa options B and C. Ano kaya yung intelligent guess natin? Sir Gilbert, Sir James. Intelligent guess lang sa number 3. And also people in the Facebook, those who are watching. Sige nga, ano nga yung sagot natin? Sagot ninyo sa number 3. Sir Rainiel Remojo. Pa-shout out po Sir John, best TLE coach. Okay, magandang gabi po Sir Rainiel Ayan Remojo. Tama ba ang pagka-pronounce ko ng name niyo? Shout out po sa inyo. Na-miss ko din po kayo. Thank you for gracing my life po. Pahingi naman ng may jowa ba dyan? Pwedeng jowain. Ireto mo sa akin. Thank you. Alright, so the answer here should be letter. Very good. Ang galing ng intelligent guess ninyo kasi natumbok ninyo yung tamang sagot. Yun lang naman ang importante, guys. I know, I understand, first time yung nakita itong mga tanong na to, pero hindi yun excuse na hindi pa rin ninyo gawin ang best ninyo to hit the correct answer. And I really appreciate you guys. Daisy Kate, James, Hannah. Galing-galing. Alright. So ito po, bibigyan ko po kayo ng file nito, don't worry. Ha? Bibigyan ko kayo ng file nito. So mga nag-enroll sa Surveillance Review and Tutorial Center, don't worry because I'll be uploading the file. The entire CBLM, the DepEd and the TESDA-CBLM, i-upload ko sa page natin or sa group natin para mabasa ninyo. 1 hectare layout of a conventional pond system with the following specifications. Ayan po. Kapag ganyan kalaki, 1 hektarya, no? Ang 1 hektarya, guys, tandaan niyo guys, that's 10,000 square meter. Okay? Ang 1 hektarya ay 10,000 square meter. Yung mga tanong sa board exam, may mga board exam season na pinapasolve kayo. So, dapat maintindihan, yung nilalagay nila sa question, 1 hectare. 1 hectare lang. So, dapat alam niyo na ang 1 hektarya ay 10,000 meters squared or square meters para ma-solve din ninyo yung tanong. Okay? Para sa ating nursery pond, 1% lang. Okay? Ang ating transition pond ay 9%. Ayan na yung sagot natin. Okay? 80% naman ang ating production area. And then, ang ating catching pond, yung catching pond, yan yung maliit na pond kung saan, kung gusto mong i-harvest yung mga isda, tanggalin mo yung tubig sa isang pond na yon at lahat ng isda ay papasok doon sa catch pond. Catch. Kaya nga tinawag siya na catch kasi ginagamit mo siya to catch fish para mas madali na sa'yo mag-harvest ng isda. Ganun sa mga organized na fish pond system, naglalagay talaga ng catch pond. Usually ang catch pond, siya yung pinakamalalim na part. Another pond, maliit lang yan,
Isang kwarto lang yan, maliit lang yan. Tapos malalim, mas malalim siyang konti kumpara sa kabilang pond. Para kung tanggalin mo yung tubig doon sa malapad na pond, lahat ng isda doon na lang papasok sa catch pond mo para madali na lang sa'yo mag-harvest ng isda. Ganun po yung purpose ng catch pond natin. So, ang requirement po, design requirement ng catch pond po ay 2% lang siya dapat ng ng pinagsamang nursery pond at transition pond. All right. So, number 4. Why main dike should be provided with 30 cm to 50 cm with paddle trench? Paddle trench, yung maghuhukay ka, tapos sa paghukay mo na yan ay bubuhusan mo ng semento. That's the paddle trench. Ito yung tsura niya. Okay. 30 by 50. Ito yung paddle trench. Okay. So, why main dike should be provided with 30 cm to 50 cm with paddle trench? Bakit kaya? No? A, to have an additional expense during preparation. B, to check if there is leakage at the pond bottom. C, to imitate what others are doing. Letter D, to have strong basal foundation. Tatanggalin natin si letter C. Tatanggalin natin si letter B. Tatanggalin natin si letter A. To have additional expense. So, just by eliminating, we found the correct answer, which is letter D. Very good. All right, so number 5. Using the scale 1:1000, what will be the length and width on your layout of the rearing pond if the total area of it is 2,500 square meters? 1/4 hektarya. Pero, ang tanong kasi sa board exam, gagamit ka daw ng scale 1:1000 meter. Okay? So, ang tanong lang ni Coach, ang ibig sabihin ng 1:1000, ang isang 1 meter is divided by 1,000. So, that will be in mm. 1 mm. Tama? 1:1000 equals 1. 1 mm. So, dyan, ano yung 1 mm? Yung nga sinasabi ko, 1 mm will represent 1 meter. 1 mm sa ruler will represent 1 meter in the actual. So, kung ang total area ng rearing pond mo, let's assume it's square or rectangle. So, kung 2,500 meters squared, ano ba yung dalawang number na i-multiply natin para makuha natin ito? Di ba 50? Di ba? Tama? 50 meters. Ang size ng pond natin ay 50 meters by 50 by 50. Alright? So, 50 times 50, that's 2,500 meters. Okay? So, kung ang fish pond mo ay 50 meters by 50 meters at gumamit ka ng scale na 1:1000, ang ibig sabihin lang po nun, 1 mm will represent 1 meter. So, kung ito ay 50 mm, kung yan ay 50 meter, that means it will be represented in the paper by 50 mm. Correct? Kung ito yung actual. So, sa actual, ang fish pond po, ganyan po kalaki sa actual. 50 meters by 50 meters. Of course, kung idodrawing mo siya sa papel, using 1:1000 scale, magiging 50 mm by 50 mm. Alright? So, what do you think is the answer? Tanggalin natin muna si letter B. Kasi, ang i-multiply mo ang 4 at 4 ay 1,600 mm squared. Kung representation, hindi po siya. Hindi din, tatanggalin na din natin si option C kasi 20. 5 times 4, di ba 20? So, hindi naman siya mag-equal sa ganyan. So, tanggalin natin. So, maiiwan ay ito.
between the two, 5 cm by 5 cm at 5 meters by 5 meters. Yun nga sinabi ko kanina, sa 1:1,000, yan, 50 mm by 50 mm. So, ang 50 mm, bibilangin natin ilang mm dyan, di ba? Ito ay 10, 20, 30, 40, 50 mm. So, 5 cm by 5 cm. Okay po? The answer here is letter A lang po. 5 cm by 5 cm lang po. Alright? Basic, dapat alam natin yung basic math. Sir James, hindi magkasya ang 5 meters sa papel. Sir, kahit ako naman, if this is layout, gagamitin ko lang naman yung common sense. Kay you will love the board exam kung meron talaga, kung gagamitin nyo talaga yung common sense natin, guys. Make common sense your best friend, okay? I love you guys. I love you guys. So, hindi naman magkakasya yung 5 meters sa papel, ha? So, talaga, the answer here is 5 cm by 5 cm. Alright? Diyan po, idodrawing mo kasi sa papel yung 2,500 square meter na fish pond. So, ang lapad nun. So, kailangan mong gamitan ng scale 1:1,000 para magkasya sa papel. Ang tanong lang naman, sa drawing mo, gaano siya kalaki? So, yun lang, 50, kakonvert mo lang ang 50 meters by 50 meters, 50 meters by 50 meters, ika-convert mo lang yan sa mm. At alam mo naman na ang 1 cm ay merong 10 mm. So, therefore, 5 ano lang? 5 cm. Alright? Sige pa. Number 6. No? Why is it necessary to design the tanks in the hatchery? Bakit kailangan i-design natin yung tank sa hatchery? Tandaan, iba't ibang species ng isda, iba-ibang shape din ang gusto nila. If you are going to raise milkfish and tilapia, dapat rectangular or square ang shape. Pero kung mga big head carp, yung mga karpa or carp yung i-grow mo, so circular yung shape ng tank. So ano ba yung sagot natin? Bakit kailangan i-design yung tank sa hatchery? To have a beautiful tanks, yun lang, para maganda lang yung tank. Letter B, to create a beautiful arrangement of tanks para maganda lang siya tingnan. To have a uniform size, shape, uniform lang yung size niya. Tandaan, hindi yan pare-pareho kalaki. Depende sa gamit mo ang laki ng tank na gagawin mo. Kasi sa hatchery, hindi isang size lang yung tangke. Iba-iba yung sizes. Right? Of course, maliit yan kapag kapag breeding pond or breeding, maliliit na, pinakamaliit kasi na size is tama ba, breeding pond? Nursery, pwede din nursery pond, maliit, kahit yung nursery pond mo, kahit labador lang, pwede na yun. Yes. Letter D, to conform with the characteristic, very good. The answer here is letter D. Ayan. Number 7, what life support unit you should include in layouting a small-scale hatchery that will provide a ready source of water for use in any eventuality? Okay. Intindihin muna natin yung tanong. Kasi sa test taking skills natin, we should understand the question first. Ang tanong, anong life support unit ang dapat mong isasali sa pag-layout ng maliit na hatchery na project mo para meron kang ready source of water in case na magkaroon ng problema? Kasi kadalasan na nangyayari sa mga fish pond system or sa mga tank system, kasi meron kaming tangke, for example, nag-grow kami ng catfish.
Pag may tatlo na kaming nakitang patay na catfish na lumulutang, agad na naming papalitan yung tubig. Ang purpose nun, para mabigyan ng water movement or dissolve oxygen yung mga isda. The reason kung bakit may mga ganun na mga pangyayari is because it's either mataas yung bacterial level ng isda, kaya tumataas yung carbon dioxide, at bumababa, in result, bumababa yung dissolved oxygen sa tubig. At totoo din po na nalulunod yung isda sa tubig. Nangyayari yun kapag nagkakaroon ng critical condition sa dissolved oxygen level. So, anong life support unit ang dapat meron ka sa drawing mo? Para in case na magkaroon ng ganong mga issue, ay meron kang ready source of water. Very good sa kay Sir Gilbert. Very good. Pero, tanggalin natin ang filtration unit. Hindi mo kailangan, ang filtration unit, kailangan lang yan para sa tubig na papasok ng ano mo, ng hatchery mo. Dapat ma-filter siya. Intake structure, pag sinabing intake, yan yung hihigop ng tubig. Is either, yan yung unang sasalo ng tubig. Intake structure. Kailangan mong blower or aerator or water pump plus reservoir. Ano yung source? Kukunin mo kasi tubig, hindi hangin. Okay? Ang blower and aerator, para yan sa dissolved oxygen. Pero, ang ready source of water kasi, kaya kailangan mo may tangke ka, may reservoir ka or tangke, reservoir. At meron kang water pump. Kasi kung may reservoir ka, wala kang water pump, okay lang kung through gravity. What if andun sa ilalim yung reservoir mo? Paano siya aakyat? Kailangan mo ng water pump. Okay, sige pa. Letter C is the correct answer. Number 8. A large container of liquid usually used in culturing fish. Ano yan? Tanggalin natin si basin. Large container. It's a container. So, hindi siya fish pond. Hindi siya fish pond. Kasi ang fish pond ay earth system, di ba? Earth system ang pond. Ang fish pond. Ang reservoir, hindi ka naman nagkukulture ng isda dyan sa loob. The answer is fish tank. Very good. Ayan o. Ayan. Fish tank is a large container of liquid, rectangular, square, or circular, usually used in culturing fish. Letter B is the answer here. Mali yung sagot ang answer key kasi reservoir yung sagot. Pero kung basahin mo yung text part, ang sagot doon ay fish tank. So, it's a lesson learned na yung mga DepEd modules at TESDA CBLM, may mga mali-mali din yan. May mga typo error din yan. Kaya huwag kayong umasa sa answer key. Yung mga libro na nabibili natin sa National Bookstore, napakaraming mali yung answer key. Guys, more or less 20 books na nabili ko sa National Bookstore, wala pa akong nabiling book na walang error ang kanyang answer keys. Madalas kasi akong nasi-stress sa mga answer keys, mali-mali. So yung ginagawa ko, kapag nakabili ako ng libro, lahat ng libro na TLE lang sa National Bookstore na bibili ko. So wala pang libro sa National Bookstore na hindi ko pa nabili. Basta TLE lang bibilihin ko agad yan. At yung na-notice ko, lahat ng libro na yan ay mali. Talaga, ang daming mali pa sa answer key. Tama yung text part. Yung reading part, okay. Pero pagdating sa multiple choice, yung answer keys niya mali. So you have to be careful not to follow answer keys. You have to research each question. Huh? Number 9. How many layers of different filter media are set for a sand filter tank? Sige nga. Tanggalin natin si 5. Ang dami naman nun. Tanggalin natin si 2. Konti lang ang 2.
Sige nga, number 9. What do you think is the answer? Si Clinton sumasagot. Ayan, sumasagot-sagot na si Clinton. Number 9, how many layers of different filter media are set over a sand filter tank? B or C? CR muna ako. Babalik muna ako. All right, what do you think is the answer here? Number 9. People in the Zoom, I really encourage you guys na sumagot kayo para hindi kayo antukin. The answer here is letter B. Okay? Tatlo po. That's una-una dadaan po siya sa sand. Yung intake papasok do siya imagine that's seawater. Okay? Example tilapia, brackish water 'yan. Brackish water aquaculture. So, papasok siya sa sand, sa gravel at dadaan siya sa large stone. At lalabas siya sa large stone compartment ng filtration unit. Okay? So, ang filtration system ninyo, lalagyan ninyo ng sand, gravel, at saka large stone. Yan yung minimum requirement. Kasi sa ibang mga aquaculture facility, nagdadagdag sila ng mga uling, nagdadagdag sila ng mga mesh, fiber mesh, o kung ano pa yung idadagdag nila. So, it's up to them naman. Pero this is the minimum requirement. Kailangan natin at least 3. Sand, gravel, and large stone. Okay? Approximately 1 meter deep. Okay? At least 10 cubic meter ang kanyang holding capacity. Number 10. Where to place the drain hole of a rectangular fish tank? Saan ba ilalagay yung drain hole? So if this is your fish tank, saan mo ilalagay yung drain hole? If this is the front, this is the back. Dito mo ilalagay ang drain. At the rear end. Pag sinabing rear, it's also synonymous with the word back. Sa likod. Alright? The answer is letter B. For rectangular fish tank, it should be placed at the rear end. Okay? But for the circular tank, it should be at the center. Okay? Depende ha. Kasi ito ang tinatanong rectangular. Kung rectangular, dapat ang sagot ay rear end. Pero kapag bilog, of course, kapag bilog yan sa center, ang drainage niya. At the center, kapag tinatanong ay where to place the drain hole of a circular fish tank, ang sagot doon ay center. Pero kapag tinatanong where to place the drain hole of a rectangular fish tank, the answer should be letter B. Therefore, sa number 10, ang sagot natin dito ay letter B. Number 11. What should be installed in a cage to float in the water? Float. Keyword natin float. Ang sagot natin, flotation system. Ang mooring, yan po yung
ginagamit mo na pampabigat? Ikaw ba pabigat? Oh, sana all hindi pabigat. Oh, pabigat ka, pabuhat ka, ganun sa ML. Yung mga babaeng ML players, they are so hot. Ang babaeng ML player are so damn hot. Damn hot. Babaeng ML player are so damn hot. Anong hot? Pabuhat. Okay, so mooring system pabigat yan sa fish cage para hindi anurin ng tubig ang fish cage mo. Okay. Ang netting system, of course, the net, series of nets. Ang framework, yung mga kawayan, yung mga kahoy, framing system or framework. Okay, so the answer here should be letter D, flotation system. 11. As a general rule, what should be the length of the mooring lines? O gaano ba daw kahaba yung mooring mo? Example, this is your feet. This is the water, Pacific Ocean. Ito yung fish cage mo. Lumulutang yung fish cage mo. Fish cage yan Cage. Tapos may mga lapu-lapo dyan, no? Grouper fish. Parang uod, May mga lapu-lapo lumalangoy sa loob. Uod ba talaga? Architecture graduate ka ba talaga, coach dyan? Para hindi mag-drawing ka naman. Ay ilam, dulong ka na baka taga-pututan. ang mooring ito, gagawa tayo ng mooring. Ito, mooring yan. Yung gapos. Tapos may anchor yan dyan. I-anchor mo yan doon sa malaking bato para hindi anurin ng tubig. 'Di ba? Ang iyong fish cage. Alam nga naman na hindi mo lalagyan ng mooring device at anchor. Di yung fish pond mo inanod na ng Pacific Ocean. Sa dagat kasi yan. So kapag hindi mo talaga lagyan ng mooring system, siyempre aanurin yan, dadalhin sa kabilang bansa. Pag gising mo, next day, ang cage mo, kung walang mooring, nandun sa China. South China Sea. So that's, it should be 3 times the depth of the water. Ganun daw siya Ganun daw dapat siya kahaba. 3 times the depth of the water. So kapag ang depth of the ocean ay 7 meter, dapat daw ang mooring line mo daw ay 21 meters kahaba. Ito daw okay. Itong PC daw na to ay dapat times 3. Kung ito daw ay 7 meters, dapat ito daw ang PC daw na ito ay dapat aabot siya ng 21 meters each kahaba. Okay? So 3 times the depth of the water. 3 times the depth. Nakalagay doon of the water. Number 13, which of the following best describes fish pen? Ano ba pinagkaiba ng fish cage at fish pen? Ang fish cage, it's either floating or fixed. Pero maliit lang ang fish cage. Okay? Ang fish cage maliit lang. Siguro mga 5 by 15 meters or 5 by 10 meters. Basta maliit lang siya. Parang bahay lang siya kalaki. Okay? Parang standard na bahay lang siya kalaki ang fish pen. Mga ganun lang siya kalaki. Or 2 bahay kalaki. Pero, sorry po. Sorry for my confusion. Cage pala. I'm talking about cage. Ang fish cage, mga 2 bahay or 1 bahay lang kalaki. Pero ang fish pen, malaki siya. Example, 10 hectares, 20 hectares, 50 hectares, 100 hectares. Malapad ang fish pen. Ang fish cage, mga 20 square meter, 15 square meters. Maliit lang. Okay? So, na-imagine ba ninyo guys? Na-imagine ninyo gaano kalaki? Ang fish cage, maliit. Mga 20 square meter,
25 square meter, ganun lang kalaki ang fish cage. Pero ang fish pen, 100 hectares, na ganun siya kalapad. Okay? Sobrang lapad. So, okay. So, which of the following best describes a fish pen? Is it letter A? It is suitable to a large body of water. Letter B, fixed fish cage is an example of it. Tama ba? Example ba ng fish pen ang fish cage? Mali po. I-erase natin ito ang letter option B. It needs flotation system to float. Kailangan ba ng fish pen mag-float? Hindi po. Ano ang nangangailangan ng floating system to float? The fish cage, not the fish pen. Ang fish pen lang, it maximizes the bottom, the seabed as the bottom enclosure. Pag ibig sabihin, kung ito daw yung dagat, kung ito daw yung dagat, ang fish pen daw, sorry, iibahin ko yung drawing. Ang fish pen daw, example, drawing tayo ng fish pen. Example, 1 hektarya yan. 1 hectare. Ang fish pen, gilid lang yung net. Ito lang yung net. Yeah, sides lang yung net. Ang dito, walang net yan dyan. Minamaximize niya yung yung ocean bed or sea bed as the bottom enclosure. Unlike sa fish cage na balot talaga ang fish cage. Ang fish cage, balot na balot yan. Hanggang dito may net pa yan. Ang bottom niya may net. Yung palibot niya may net. So balot na balot talaga ang fish cage. For what? Para hindi tumalon yung isda. Tumalon man ang isda ay hindi sila lalabas. Kasi nga may net pati dito sa taas, may net. Ganun ang fish cage. Maliit lang kasi ang fish cage. Pero ang fish pen, hindi mo kayang lagyan ng net yan. Example, kung 100 hectares yan, naku, ang lapad naman, malulugi ka. 'Di ba? Kapag bibili ka ng net, pati yung bottom enclosure, lalagyan mo ng net, naku, wala kang, malulugi ka, ilang million talaga yung masuspend mo. So, ano ang sagot natin, number 13? Guys, the answer here is letter A. It is suitable to a large body of water. So, fish pen is most suitable in bodies of water and along coastal protected areas where the water depth ranges only from 2 meters to maximum of 7 meters. On the other hand, the depth of the fish cage is usually determined by the natural productivity of the water. Gaano ba kataas ang high tide at low tide sa lugar na yan? So, yan yung magdedetermine kung gaano kababaw or ang depth ng iyong fish cage. And then, since natural food production is relatively higher in the surface, yung sunlight penetration is usually employed as the basis for the depth. Kasi, di ba, dumadami yung pagkain ng isda. Depende sa light. Yung mga algae, dependent yan sila sa araw. So, yun yung magdedetermine kung gaano kalalim ang fish cage na gagawin mo. Right? So, milkfish and tilapia, square and rectangular. Ang circular enclosure naman ay para sa big head carp. Okay? Generally, the most economical shape of pen is one that has the least perimeter. Circular shape require the least materials per unit area, but relatively hard to construct. Number 14. What do you call to an aquaculture facility that's surrounded by net and all sides and then in the bottom? Sige nga, sagutin natin based on my explanation kanina. Ano ang tawag doon sa aquaculture facility na pinapalibutan ng net sa lahat ng side pati sa bottom? Sige nga, people dito sa Zoom, Sir Girlbert, Ma'am Hannah, Mama Daisy Kate, James, sige nga, anong sagot natin?
Very good. The answer here is fish cage. Bakit fish cage? Ang fish pond kasi ang fish pen kasi walang bottom enclosure. So tatanggalin natin si fish pen. Tanggalin natin si fish pond at tanggalin natin si fish tank. Ang sagot doon ay fish cage. Number 15, which of the following could be used as a barrier in constructing fish pen and fish cages? Barrier, pangharang. Pole, rope, aluminum cylinder. Hindi mo naman pwedeng gawing pangharang ang pole. Kung walang creosoted pole, pwede bamboo pole. Ang rope, hindi mo naman pwede gawing pangharang. Ano yan, traffic? Hindi naman ah. The answer here is woven bamboo splits. Okay? Pangharang nga. Pangharang sa isda. Ay woven bamboo splits. Number 16. It is the ratio of the distance on the map or drawing and the distance on the ground. Is it layout? Is it design? Is it sketch? Tanggalin natin sa sketch. Tanggalin natin si design. Ratio of the distance on the map or drawing and in distance on the ground. It should be the scale. That's one of the definition of the scale. Very good, James. 17, the drawing or figure of the original dimensions of a lot becomes larger if scale is changed to a blank from the original scale. Okay. Ang drawing, okay, the drawing, yung original talaga na dimension ng lote. Okay, imagine yung original na dimension ng lote if that's 100 square meter. Ang 100 square meter na yan, na original dimension ng lote, lalaki yan if the scale is changed to blank from the original first scale. Okay? Lalaki ang drawing. We're talking about the drawing here. Okay? Lalaki ang drawing kapag ang scale value ay pinaliit. Okay? Saan ang mas malaki? Ang lote ay 100 square meter. Pagpalagay natin. Gagamit ka ng 1:10 na scale at 1:100. Saan ang drawing na mas malaki? Of course, mas malaking drawing ng 100 square meter na bahay ang scale ng 1:10 na drawing. Ang 1:100 ay, of course, maliit yan. Mas maliit yan kumpara sa 1:10. Kasi, ano ba ang ibig sabihin ng 1:10? Ang 1:10 means 1 divided by 10. Ang ibig sabihin ng 1:100 ay 1 divided by 100. Example, 10 sila na maghahati sa isa. Siyempre, mas malaki ang kanilang hatian nila mas malaki. Ang parte na mapupunta sa kanya ay malalaki. Mas malaki kasi nga 10 lang silang maghahati sa pera. Oh, kung 100 kayo maghahati sa the same lang na pera, edi maliit na lang yung mapupunta sa iyo. By that virtue, masasagot natin itong tanong na to. Ang drawing ay lalaki kung ang scale value ay liliit. Kung 1:10 siya, ibig sabihin mas malaki siya sa drawing kasi that means 1 divided by 10. Ang 1:100 or 1:1000, mas maliliit yung mga yan kasi nga ang dami nilang maghahati sa isa. Okay? That's the principle. The answer here should be letter A. The dimension of the lot in the drawing becomes larger if the scale is changed into a smaller value. Kung 1:1, yan yung pinakamalaki. Kasi ang ibig sabihin nun, kung ano siya kalaki sa actual, ganun din siya kalaki sa drawing. Okay? 1:10. Medyo maliit lang, mas maliit siya. 1:100, mas maliit pa. 1:1000, napakaliit na ng 1:1000. Bakit sa 1 Kasi guys, sa 1:1000, ang 1 meter
is represented by 1 mm. Sa 1 is to 100, ang 1 meter ay represented ng 1 centimeter. Okay? Ang 1 is to 10, ang 10 centimeter is represented by 1 meter, kaya mas malaki siya. Ang 1 is to 1, kung gaano siya kalaki sa actual, ganun din siya kalaki sa drawing. Okay? Ganun po siya. Kasi simply, yan ay division sign yan dapat. Number 18. What will happen to the drawing or figure of the same dimensions of the lot if the scale is changed to a bigger value? O kapag pinalaki mo naman yung scale, syempre, liliit naman yung drawing. The drawing value becomes smaller. Baliktad yung mangyayari sa kanila. Inversely proportional. Tandaan nyo yan na. Yan po sa scale. Number 19. If your drawing is not scaled, anong nilalagay mo sa layout? O kala nyo, isda-isda yung pinag-uusapan natin. Mag-uumpisa tayo sa mga tools, sa layout. Ganun talaga. Sa aquaculture, ganun talaga guys. May drawing pa rin. Number 19. Lumabas na to sa board exam. Lumabas na to twice sa board exam. So, malay natin, hindi natin alam. If your drawing is not scaled, what do you note? Anong isusulat mo kung hindi siya nakascale? Drawn, not to scale. Again, ano? If your drawing is not scaled, anong sinusulat mo sa layout? Isusulat mo doon sa drawing na yan ay drawn, not to scale. NTS. NTS. Right? Not to scale. The drawing is drawn, not to scale. NTS. Number 20. If the given measurement in the line is 150 meters, using the scale 1 is to 1,000 meter, is the equivalent measurement of it in centimeters that is used to be in the drawing. Okay, so meron kang linya. Example, ang length ng fish pond mo ay 150 meters. Ang gagamitin mo ay scale 1 is to 1,000. Ano nga ang tinuro ni coach dyan? Ang scale 1 is to 1,000, in the drawing, 1 mm is represented by 1 meter is represented by 1 mm. Okay? 1 meter in the actual is represented by 1 mm in the layout. Kung yan ay 150 mm, kung yan ay 150 meters, that means that is 150 mm in the drawing. Or what? Okay, so if the given measurement in a line is 150 meters, using the scale of 1 is to 1,000 meter, is the equivalent of measurement of it in centimeters that is used to be in the drawing. I think that the answer here should be hindi po 0.15 cm. I think that the answer here is, guys, kukuha kayo ng ruler. Tingnan ninyo sa ruler kung gaano karami ang 150 mm, that is 15 cm. Mag-move ka lang ng 1 decimal point to the left. Tama, kasi nga sa ruler, sa ating metric system,
next ng mm, ano, cm. Isang decimal point lang, isang decimal place lang. At tapos kung hindi mo alam, ang 150 mm na yan, guys, bibilangin mo yan. That is 15 cm. Yes po, kasi ang 10 mm yan, that is equal to 1 cm. Alam ko to, grade 5 pa lang, alam ko na to eh. May hawak ako na ruler, binilang namin nun eh. Na-try nyo bang bilangin kung ilang mm ang isang cm? Di ba 10? So kapag 150 meters yan, in the actual, kung gagamitan mo ng 1:1000, in the drawing, that becomes 150 mm. Or 15 cm. I love you guys. Okay. Number 21. This compartment of fish pond, or therefore, ano ba ang implication nito? Therefore, kapag kahit 150 meters pa yan kahaba, pagdating sa drawing, 15 cm lang yan sa ruler. Ganun po. Ganun po ang scaling. Ha? 21. This compartment of fish pond is intended for the rearing of fry to fingerling size. Saan mo yan ilalagay? Anong pond ang gagamitin mo? Kung ang purpose mo ay magpapalaki ka mula sa fry, gagawin mo siyang fingerlings. Tanggalin natin si catch pond kasi harvest na yan. Tanggalin natin si nursery pond kasi larvae lang nandyan, di ba? Papalakihin mo ang fry, gagawin mo siyang fingerling size. Saan mo siya papalakihin? Ang keyword kasi dito, yung iba kasi ginagamit nila rearing, kaya sasagot nila letter C. But it is not the answer. The answer is very good, transition pond. Okay. Transition. From the word, anong keyword natin? Fry, gagawin mo, ita-transition mo into fingerling size. Therefore, transition pond. Mga purposes nila, basahin nyo na lang, balikan nyo na lang sa video. Ay, sorry po. Mali po ako. Mali pala ako. Sandali ah. Mali pala ako. So mali ako. Alright, mali ako. Sa nursery pond pala, dyan mo siya pinapalaki. Hanggang maging pre-fingerling. Pre-fingerling size. Nursery pond. Tapos, ilalagay mo siya sa transition pond lang. Post-fingerling na siya. Para ma-acclimatize siya. Ma-acclimatize. Para hindi siya ma-shock kapag transfer mo na sa rearing pond. That is why ang transition pond tinatawag din minsan na fry acclimatization pond. Yan din po yung tawag sa transition pond. Pero based sa book, ang sagot pala talaga dito sa tanong na to, na mali din ako, ay nursery pond. The answer here should be letter B, nursery pond. Therefore, mali yung ating ginawa na tawag doon, rationalization. Keywording. Mali yung keywording natin. Doon mo siya papalakihin. Okay? Fry to fingerling size saan? Sa nursery pond. Ayan o. Fry to fingerling size. Nursery pond. Nakalagay talaga sa libro, hindi natin mababali yan. No? Ang transition pond, lumalabas sa board exam, acclimatize. Okay? Para easy to transfer siya. Pag sinabing acclimatize, hindi siya ma-shock. Kasi kapag nanibago sila, namamatay sila. Kapag ma-shock sila, sobrang lapad ng kanilang nilalangoy yan. Dati nasanay sila sa maliit.
nilagay mo sa malapad, na ano sila, na-shock sila kasi yung climate doon iba, medyo iba yung temperature, iba yung pH level. Kaya kapag idiretso mo sa rearing pond, maano sila, mas stress, hindi sila kasi na-acclimatize. Kung gagawin mo, before mo sila i-transfer from one pond to another, dapat ilagay mo muna sila sa tinatawag na transition pond for the purpose of acclimatization. Ganun po ang transition pond. I stand corrected. The answer here in this question is letter B, nursery pond. Rearing pond, ang rearing pond naman, diyan muna pinapalaki ang mga fingerlings up to marketable size. Tinatawag din siya na production pond or rearing pond or grow out pond. Grow out pond. Production pond. Yan po yung mga pangalan nila sa ano lumalabas sa board exam. Rearing pond lang din po ang ibig sabihin nun. Ang keyword doon, marketable size. Number 4, breeding pond. Intended for the confinement of breeders or spawners. Breeders or spawners. Hatch pond, yan dyan mo dinideposit yung mga itlog hanggang mapisa into larvae. Yan po. Tinatawag yan na hapa. Okay? Ano ang tawag dyan? Hapa. Ano na yung mosquito net lang yan eh. Pero meron talagang net, hapa nets na nabibili. Pero kung wala kang mabili na hapa nets, pwede ng mosquito nets. Yung mosquitero mo, pwede mo yung gawing hapa facility for the purpose of hatching eggs. Okay. Ang catch pond naman used to confine and catch a fry, fingerlings, and fish of marketable size. Diyan mo siya ika-catch kung gusto mo siyang i-harvest. May mga facility na ang binibenta nila ay fry. Fry lang yung binibenta nila mga. Binibenta nila 7 peso per fry. Meron din 10 peso per fry. Depende sa isda. Merong 5 pesos, 3 pesos. Depende. So, ang survivability ng isda depende sa kanilang size. Kapag binili mo yung fry na medyo malaki-laki na, mas mataas ang kanyang survival rate kumpara sa mas maliit na isda. Kaya depende din yung price niya sa laki niya. Kasi nga yung survivability niya mas mataas na kapag mas malaki na siya. Ang fingerling mas mahal kasi mas malaki na at mas mataas na ang kanyang survival rate. Hindi siya nakakain agad-agad ng mga predators. Right? So catch pond, yan yung facility next to a bigger pond intended to catch fish if ever you want to harvest. Kung gusto mong mag-harvest ng fry kasi may bibili ng fry, catch pond yung sasalunon. Ganon din sa fingerling. Kung gusto mong harvestin yung fingerling mo kasi ibebenta mo, catch pond din yung sasalunon. The same true kung kahit malaki na yung isda, gusto mong harvestin at ibenta mo sa market, catch pond pa rin ang sasalunon. Ang head pond naman, lumalabas ito sa board exam, ano daw ang purpose ng catch pond? Ang sagot po doon ay water reservoir. At may board exam na binaliktad lang yung tanong. Ano ang purpose ano ang tawag sa pond na ginagamit to store water? Ang sagot naman doon ay head pond. It's either the purpose of the head pond or ang sagot doon ay head pond. Binabaliktad nila minsan yung tanong. Right? So, tandaan lang ang head pond, ginagamit yan to store water. Number 22, what is the function of the rearing pond? Okay nga, discuss na natin kanina. What is the purpose of the rearing pond? Lumabas din ito sa board exam.
to rear stock from fry to fingerling size. Sa nursery pond ito, hindi po. Nursery ito. Nursery. To confine fingerlings until reaching the marketable size. Natural food, lablab. Ang lablab yung mga planktons na kinakain ng maliliit na isda. So, hindi po. Yung parang green or parang pula, na parang sumasayaw sila sa tubig, kala mo uod na maliliit. Hindi po yan uod, lablab po yan. Harvestin mo yan at pakain mo sa mga maliliit mong isda. Kasi pagkain ng isda yan. It has no specific function. Obviously, the answer here is letter B. What to confine in breeding pond? Ano ang nilalagay mo sa breeding pond? Sige nga, people in the Zoom. Ma'am Hannah, kung nakikinig kayo, Sir James, number 23. These are the spawners. Okay. Ang spawner, may tinatawag na artificial breeding. Ang artificial breeding, yan yung walang balak mangitlog yung isda. Kailangan mo kasi ibebenta mo yung fry. Kailangan mo makapag-produce ng fry kasi may nag-order sa'yo. Nakaklase mo sa tinawagan ka. Coach John, pwede mo ba akong bigyan ng fry by the end of December? Ilalagay ko sa fish pond, give me 10,000 fries. Ang 10,000 fry na yan, mabebenta ko ng 5 peso each. Ang laking pera nun. Diba? Ang laking pera nun. Mukhang pera si Coach Jan. Kaya, kahit walang balak mangitlog yung mga isda ko, i-induce ko. Pipilitin ko silang mangitlog. Artificial breeding po. Ang gagawin ko, kukuha ako ng pinakamalaki. Yung pinakamalaking babae at pinakamalalaking lalaking hito, yun yung gagawin kong spawner. Ngayon, yung pinakamalaki na yan, isa babae, isa lalaki. Ang lalaki, bibiakin ko ang ulo. Bibiakin ang ulo, kukunin ko yung pituitary. Pituitary, ano? Pituitary glands. Ang pituitary glands niya, tatanggal isa, ano yan, parang maliit na butil yan sa ilalim ng utak. Okay, may pituitary gland yan, maliit lang yan. Ngayon, ang pituitary gland na yan, ilalagay mo yan sa solution. Sa, nakalimutan ko. Yung parang martiolet solution. Di kaya ethyl alcohol ba? Para ma-preserve. O kung wala, pwede mo na rin idiretso. Okay? Pwede mo na rin i-inject. Saan? Sa katawan ng babaeng isda. Kung nakahanap ka ng babaeng isda. Yung pituitary gland na yan kasi ng lalaki, yan yung pupukaw sa hormones ng babaeng isda para siya ay makapag-produce ng itlog. So, mabubuntis siya. Tataba yung tiyan niya. Magpuproduce siya ngayon ng napakaraming itlog, yung babaeng hito. Ang gagawin, after some time, hindi ko alam kung ilang days, pero parang weeks lang yan kasi yan mabubuntis na yung babaeng hito. Kapag mahinog na, or tama na sa araw, yung days niya na siya'y buntis, ngayon, pipigain ko, hahagurin ko yung tiyan niya para mapalabas niya lahat ng itlog niya. Kaya hahagurin ko sa pinggan, ilalagay yung itlog. Tapos doon sa pinggan, nandun na yung itlog, kukuha ulit ako ng isa pang isdang lalaki, yung malaki. Kukunin ko yung isdang lalaki malaki, bibiakin ko naman yung kanyang tiyan at kukunin ko yung kanyang testis. Itlog talaga, testis talagang kukunin ko sa lalaking isda at yun yung ihahalo ko doon sa, parang dudurugin ko yung itlog niya, tapos yun yung ihahalo ko sa pinggan na may itlog ng babae. Tapos lalagyan ko konting tubig. And then for few hours,
maano na yan, ma-fertilize na yan eh. Once na ma-fertilize na, ilalagay ko na yan sa labador or sa nursery pond, pwede na rin. Hanggang mapisa siya into fry para maibenta ko by the end of December. Ganun po. Tinatawag po yan na hypophysation, yung pagtatanggal ng pituitary gland sa ulo ng lalaki at i-inject sa babaeng isda. Yan ang tinatawag na may H pa yan, hypophysation. Hypophysation. Okay? Sa board exam, saan ba yan lumalabas? Sa board exam, ang tinatanong sa artificial breeding, ano yung drawback? What is the disadvantage in artificial breeding of fish? Ang sagot po doon ay nasa-sacrifice ang mga breeders. Usually, ang mga lalaking breeders ay namamatay. Kawawa sila, no? Instead na you allow them to naturally produce eggs, ayun, nasa-sacrifice. Napapatay mo yung lalaking hito. Yung babaeng hito, hindi naman yan sila namamatay kapag na-induce mo yung itlog nila. Kapag piniga mo yung itlog nila, lalabas lang naman ang itlog pero hindi yan silang mamamatay. Ang napapatay ay lalaking hito. Kasi siyempre bibiyakin mo yung ulo, kukunin mo yung pituitary, kukuha ka naman ng isang lalaking isda, bibiyakin mo yung tiyan, kukunin mo yung testis. Ganun. It is the largest and the tallest among the fish pond dikes that encloses and protects the entire pond system. The largest and the tallest. Hindi siya secondary, hindi siya tertiary kasi nga siya ay largest and tallest among the fish pond dikes. Therefore, hindi siya gate. Dike siya. Okay? Therefore, the answer here is perimeter dike or main dike or primary dike. Yan po yung sagot dito, ha? Very good. 25. What type is the fish pond layout that has one sluice gate and long water supply canal which supplies the different compartments? Mahaba. Okay, mahaba ang kanyang supply canal. Isa lang ang kanyang sluice gate. That's the conventional. Yan yung usual. Okay, conventional, mahaba yung kanyang supply canal at isa lang ang kanyang sluice gate. Yan po ay conventional layout. Sa board exam, hindi naman ito yung tanong. Ang tanong sa board, ay may ganito. Sorry, may gantong tanong pala sa board exam. Nakalimutan ko anong taon. 2024 ata. Yes, 2024. September 2024, may ganitong tanong. At ang sagot doon ay conventional. Tapos meron ding tanong na may isang tanong din na drawing. Drawing siya. I-identify what kind of fish pond layout is based on the illustration. So may ganun. So dapat alam niyo yung ano yung itsura nila. So ito yung itsura ng conventional. May isa siyang mahabang supply canal at may isa siyang sluice gate dito sa gilid. Ganun po yung conventional. Ito naman ito itsura ng radiating. Nagra-radiate siya, ayan o, radiate siya. Parang araw. Nagra-radiate. Maikli lang yung kanyang supply canal. Nakita nyo ang supply canal niya, maikli ang kanyang supply canal at nagra-radiate siya sa lahat ng ganyan. Kaya tinawag na radiating. Kasi maikli lang kanyang supply canal. Ang progressive naman, mahaba din ang kanyang supply canal. Pero pag sinabing progressive kasi, mula sa
Pag sinabing progressive, palaki ng palaki ng palaki. Or paliit ng paliit ng paliit. Oh. Mula sa maliit, mula sa maliit, okay. Mula sa example, mula sa 5 meters, nagiging 7 meters, nagiging 10 meters, nagiging 18 meters. Progressive. Kaya nga tinawag na progressive kasi nga palaki ng palaki. So, sa board exam, kapag makita mo siya na, ay, 5 meters, naging 7 meters, naging 10 meters, naging 18 meters, mahaba ang kanyang supply canal, ayan po ay progressive fish pond layout. Ay, ito naman ay parang nagra-radiate, maikli lang kanyang supply canal, that's radiating fish pond layout style. Ay, ito naman ay mahaba ang kanyang supply canal, isa ang kanyang sluice gate, tapos hindi naman progressive, hindi naman nagra-radiate, siya ay conventional. So parang ano lang, yan yung tandaan lang ninyo. Okay, don't worry kasi ibibigay ko din sa inyo yung file nito after the class. Specialized naman ito yung tsura ng specialized. Ang specialized kasi may sa gilid ang kanyang supply canal. Ayan o. Large supply canal ayan sa gilid. Kanyang supply canal ay nasa gilid. Specialized naman po ang tawag doon. At meron pa tayong mga ibang layout specification for brackish water fish pond cold system. Ito naman ay fresh water. Okay? Tama. Balikan natin. Okay, fresh water. Fresh water siya. Sa fresh water, meron tayong tinatawag na conventional, radiating, progressive, at specialized. Tubig tabang, fresh water. Meron din tayong para sa brackish water. Pag sinabing brackish, yan yung makikita, yung tubig sa estuary. Pag sinabing estuary, lugar kung saan nagmi-meet yung dagat at river. In between the river, which is fresh water, and dagat, which is salty water, sa gitna nun ay tinatawag na estuary. Ang tubig doon ay tinatawag na brackish water. Kung sa Ilonggo pa, Gibuangan. Sa Gibuangan, darat isda. Nagkry, aramantak. No? So, layout specifications for brackish water fish pond system, meron naman tayong tatlo. Conventional, modular, at saka multiple stack or harvest system. So, may drawing din tayo. Ganyan din po yung drawing niya. Just familiarize it, guys. At ito hindi naman lumabas din sa board exam. Pero at least meron na kayong konting idea. I-scroll lang ninyo ha sa file na ibibigay ko sa inyo, guys. At kung maaari ay i-drawing din ninyo sa inyong mga notes ninyo. Kung if you have time, malayo pa naman ang board exam. Ang gawin ninyo, araw-araw kayong mag-aral, huwag kayong tamarin. Ang problema lang natin kung tayo ay tatamarin sa pag-aaral. Ha? Ang kalaban natin sa board exam ay sarili natin, hindi yung board exam. Alright, number 26. This gate is constructed with the main body parts covered with soil that allows the vehicle to pass by. Pwedeng dumaan ang motor. That's monk gate. Okay, kapag maaring dumaan yung vehicle, that's monk gate. Motor, monk gate. In laying out pond, if the area is 100 square meters, what is the ideal length and width? Okay? Sa pag-layout ng pond, imagine it's a rectangular shape. 100 square meter ang kanyang area. Ano yung kanyang ideal width? Hindi naman pwede ito. Pangit naman din ito. Ito ay 50 by 50. 50 times 50, that's 250. So, hindi din siya. Okay? Ano ang sagot natin dito? 7:30 po tayo mag-end. 7:30. As per Sir Brian's instruction, we're going to end hanggang 7:30. Just one item left. One item left. Number 28 before we end. In this type, series of ponds are built one after another in a string.
Ay, na-end mo na ba, ma'am? Okay lang. Wala pa na. So in this type, series of puns are built one after another in a string. String. Rosary, parang PC. Hanggang third. So guys, once again, I really encourage you if you wish, no, to enroll dito sa Sir Ryan's Review and Tutorial Center, mag-send lamang po kayo ng message sa ating page sa Sir Ryan's Review and Tutorial Center Facebook page, guys. Ayan. So, if you wish to continue continue our discussion hanggang 9 p.m. kami, i-end namin ito, guys. Pero, kung magpa-member kayo sa Sir Ryan's Review and Tutorial Center, ayan, mag-send lang kayo ng message sa SBRTC para maka-join kayo sa ating discussions. All right. So, see you again, guys, ha. Dito sa Sir Ryan's Review and Tutorial Center. We are going to continue our discussion until 9 p.m. kami. Pero we are going to end the live sa Facebook, no? Ano lang ito, promotional lang para ma-encourage namin kayo na mag-join kayo sa review program ng Sir Ryan's Review and Tutorial Center. And once again, guys, ang gagawin ninyo ay mag-send lang kayo ng message sa official Facebook page ng Sir Ryan's Review and Tutorial Center. Itong page na to, dito kayo mag-send ng payment or dito kayo mag-inquire, no? So, sige. Let's have ilang minutes break ba gusto nyo? Mga reviewees natin dito. Ilang gusto nyo ba mag-break tayo? Of course. Mag-break muna tayo, guys. Balik tayo ba after ano ba? 7:45. Kain muna tayo, guys. Okay ba? Sige, stop muna natin ang recording. Balik tayo 7:45.